Bastos ka! Tita! Tita! Monitor. Tamang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Isang bagong karakter na naman ang papasok sa abot kamay na pangarap. Ito na kaya ang dating pag-ibig nitong si Giselle? At ano kaya ang magiging papel na naman nito sa abot kamay na pangarap? Alamin natin. Welcome back mga kamamshi. Abot kamay na pangarap. Nakipagdiskusyon si Moira sa gwardya dahil sa pagharang nito sa kanya na pumasok sa Apex. Pinigil siya ng gwardya dahil matagal na siyang nakaban doon sa Apex. Ngunit nakipagsagutan pa din sa kanya si Moira dahil gusto lang naman daw ni Moira na bigyan ng pagkain ang anak niyang si Zoe. Kaya naman nakita siya ni Giselle na nakikipagpiglasan sa gwardya at pilit ngang pumapasok sa Apex. At agad siyang nilapitan nitong si Giselle para sabihan na hindi siya maaaring pumasok sa Apex dahil matagal na siyang nakaban dito sa Apex. Sinagot naman siya ni Moira na gusto lang naman daw ni Moira na hatiran ng pagkain itong si Zoe. Pero sinabi nga nitong si Giselle na hindi na bata itong si Zoe para hatiran pa ng pagkain at wala siyang tiwala dito at pumunta lamang daw itong si Moira sa Apex para magmasid at mag-spy tungkol sa kaso nitong si Don Pepe. Sinagot naman ni Moira itong si Giselle na wala siyang pakialam sa pagpapalaki niya kay Zoe dahil kahit malaki na daw si Zoe ay baby pa din niya daw ito hanggang sa maging dalaga o kung tumanda man ito. Yun nga daw ang bagay na hindi alam ni Giselle dahil pinamigay nito ang anak niya. Hindi daw makarelate dito si Giselle dahil nagluwal lang siya pero hindi niya pinandigan ang kanyang anak. Labis na nasaktan si Giselle sa mga sinabi nitong si Moira. Magbubuno na sana ang dalawa nang biglang dumating si Annalyn para awatin si Moira at pinagsabihan nito ni Annalyn. Pero hindi pa din ito nagpapigil nang biglang dumating itong si RJ. At nagsumbong agad itong si Moira na akala mong aping-api sa mga nangyari at pinagsasabi nitong si Giselle. Pero bigo si Moira na kampihan siya ni RJ. Bagkus ay pinalabas pa siya ng tuluyan nito dahil hindi daw makakabuti kay Don Pepe kung malalaman nito na nasa Apex itong si Moira. Sa kabilang banda naman, kakaiba nga ang panaginip nitong si Giselle. Dahil dito ay sinabihan siya ni Don Pepe na malapit na nga niyang makasama ang kanyang pinamigay na anak dahil nasa Pinas na ito at malapit na ito sa kanya. Ngunit hindi nga ito alam na malaki ang galit sa kanya ng anak na pinabayaan at pinamigay niya. Dahil sa pagkakaalam nito ay hindi na siya naaalala nito. Samantalang, tila lumalala na nga ang trauma nitong si Lynette dahil ultimo maliliit na bagay ay kinatatakutan niya. Maging itong si Chang Susan ay nasaktan na nga niya nang hindi niya inaasahan. Kaya naman, mapipilitan na nga itong si Chang Susan na sabihin kay Carlos na maging siya ay nasasaktan na ni Lynette at kinakailangan na talaga ni Lynette na ipatingin sa psychiatry. Dahil kapag hindi ito naagapan ay lalala pa nga ito. Gaya na nga lang ng isang beses na nagising itong si Lynette ay nagsisigaw ito at takot na takot dahil naglagas ang kanyang buhok. At agad nga niyang tinanong si Carlos kung mamamatay na daw ba siya at kung meron nga daw siyang sakit. Pero ang sagot lang nga nitong si Carlos ay isa lamang yan sa sintomas ng trauma na nararanasan mo sa ngayon. Kaya naman, pipilitin na ni Carlos si Lynette na magpakonsulta sa psychiatrist kesa naman nga na mas lulala pa ang kalalagayan nitong si Lynette. Lalong-lalo na at hindi pa ito nalalaman ni Annalyn. Samantalang sa Apex, kinumpronta na ni Giselle ang misteryosang babae na si Justin. Dahil kaibigan daw ito di umano ng papa niya na si Don Pepe. Pero hindi naging maganda ang kanilang pagkikita. Dahil bago ngayon ay naging mainit ang pag-uusap nila dahil sa pagbibintang
nitong si Giselle sa misteryosong babae na si Justin, na baka siya ang utak ng pandurukot kay Don Pepe at mastermind nito, at ang pagtangkang pagpatay kay Don Pepe. Agad naman lumaban ng sagot itong si Justin at sinabing, kung meron man akong pagtatangkaan dito, hindi yung papa mo, ikaw yun, na sana ikaw na lang ang napahamak, nagpa-party pa sana ako. Bagay nga na ikinagulat nilang lahat. At hindi na nga nakapagpigil itong si Giselle sa narinig niya. Kaya naman nasampal na nga niya itong si Justin dahil sa mga sinabi nito. Gumanti naman ng sampal si Justin na ikinatumba nitong si Giselle. At agad-agad naman itong pinagsabihan ni Annalyn na kung bakit ginawa ni Justin yun kay Giselle. At kung ano nga ba ang kasalanan ni Giselle sa kanya. Para ganun na lamang ang pagsasalita nito sa tita niyang si Giselle. Pero tikom pa din nga ang bibig at nanatiling misteryosang babae itong si Justin. Dahil hindi na naman siya sumagot sa mga katanungan nitong si Annalyn kung bakit malaki nga ang galit niya dito kay Giselle. May isang bagong karakter na naman nga ang papasok sa eksena. Ito na nga ba ang unang pag-ibig nitong si Giselle na siyang nakaanak sa kanya nung siya ay dalaga pa? Yung lalaking wala na siyang balita? Kung oo, ay ano na naman kaya ang gagawin nila kay Giselle? At kasama din kaya siya sa maghihiganti dito gaya ni Justin? At bakit kaya biglaan silang bumalik dito sa Abot Kamay na Pangarap? Yan nga ang mga pakakaabangan natin sa Abot Kamay na Pangarap. Kung gusto nyo ng mga gantong klaseng video ay mag-subscribe at i-like itong video na to. Maraming salamat po.